Mula doon sa kwento ng mga lolo't lola ko, mula doon sa mga narinig kong kwento, mga kababalagan, doon parang nabuo yung interest ko na yung tungkol sa paranormal expert. At doon pa nga dumating ata ako sa punto ng buhay ko na parang hinihiling ko na sana bukas din yung third eye ko para makita ko talagang nasaan ba sila. Sana ako din, kaya ko ding makita, kaya ko rin sila makausap. Kasi ako naniniwala na may mga naliligaw na kaluluwa, may mga kaluluwa na gusto nang makapunta sa langit pero hindi nila magawa-gawa na makapunta sa langit dahil may mga unfinished business nila dito. Di ba usually yun naman yung kanilang mga rason. Yun din yung pumapasok na parang sana ako rin, kaya ko rin makipag-communicate sa kanila. Personally, nakakita hindi pa. Nakaramdam siguro, I don't know kung imagination ko, pero may mga pagkakataon na parang pag pumupunta ako sa isang abandoned area, abandoned place, kasi marami din naman yan, hindi lang sa probinsya, maging dito sa Manila. Parang yung nakaramdam ka lang ng unusual na mabigat or malamig, pero yung totally nakakita harap-harapan, nakita mo yung white lady, nakita mo yung bata na tumatakbo, nakita mo yung gumagapang ng pabaliktad, wala pa. Wala pang ganung experience so far. Kung dati-rati pinapangarap ko lang na ma-experience yung paggawa ng dokumentaryo pagdating dito sa mga kwento ng kababalagan. Well, ito na ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon na gawin ito at inimbitahan ko yung lahat na samahan ako at sama-sama nating tuklasin ang hiwaga sa likod ng kwento ng mga kababalagan. Exorcism is papalayas ng mga demonyo, mga masasamang espiritu sa mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Ulit-ulit kong i-trigger yung tanong. Gusto ko patulogin yun. Oh my! Ulo na yung ulo. Pagdating sa usapin ng exorcism, marahil marami sa atin ang ilapitong pag-usapan dahil sa takot dulot ng mga bagay na mahirap ipaliwanag. Well, exorcism is basically yung papalayas ng mga demonyo, mga masasamang espiritu sa mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Napoposes yung isang tao dahil nagkakaroon siya ng contamination sa mga masasamang espiritu. Dahil madalas hindi niya alam na kapag pumasok siya halimbawa sa isang gawain na occult in nature, nagkakaroon siya ng some form of bond sa mga masasamang espiritu. Well, usually hindi naman sinasaniban o sinasapian kagad ang isang tao. Madalas it's a process. Pero usually dumadating yung punto na marami ng mga espiritu na nakakapit sa tao kaya napoposes na siya. Pero pag minasdan mo yung buhay niya, actually marami na siyang ginawa before that. And yung huling na ginawa niya, yan yung dumating yung huling batch ng mga masasamang espiritu kaya nagkaroon sila ng lakas na para sakupin yung katawan ng tao. Halimbawa, pumunta ka sa isang haunted na lugar, maraming mga masasamang espiritu, halimbawa, sa isang bahay na maraming mga masamang nangyari. So, this can attract maraming mga masasamang espiritu. Ngayon, pumunta ka doon, wala ka sa state of grace, wala kang protection mula sa Diyos, makasalanan yung buhay mo, at medyo psychic ka pa, bukas yung third eye mo. Pag pumunta ka doon, pwede kang ilagay sa trance or hypnotic trance ng mga masasamang espiritu doon, tapos pwede silang sumapi sa'yo. Ipinaliwanag naman ni Father Sikia na bukod sa mahinang pananampalataya, malaking bahagi rin ang mga naging personal na karanasan ng isang tao na kinakapitan ng mga masasamang espiritu. O usually mga weak psychologically kasi maraming mga trauma nung bata sila. Halimbawa, marami kami mga kabataan ngayon na sila ay pinoposes dahil marami silang trauma nung bata. No? Abuse sexually, they were abused physically,
marami silang galit at hinanakit sa buhay, marami silang sugat. Really also, of course, yung number one is spiritually, they are vulnerable, no? Wala nang grasya sa kanilang kaluluwa, wala silang relasyon sa Diyos. Yun yung pangalawa yun. Tapos pangatlo, sila ay pumapasok sa mga mabibigat na kasalanan, nakakasala sila, at wala silang relasyon sa Diyos. Pagbabahagi din ni Father Sikia, may iba't ibang bahagi rin na pinagdadaanan ang mga nakakaranas ng possession. The person, kapag pumasok siya, halimbawa sa occultismo, naka-experience siya ng tinatawag natin mga minor oppression. Halimbawa, palagi na siyang binabangungot o nadidepress na wala namang dahilan at hindi kaya ng gamot na paggalingin yung depression. Halimbawa, nagkakaroon na siya ng mga obsessions, yung mga suicidal tendencies and voices, minsan nakakarinig na siya. Kapag hindi siya lumapit pa sa simbahan, humingi kay Jesus ng tulong, tuloy pa rin niya ginagawa yung mga occult practices niya, tuloy pa rin siya nagkakasala. Dadating yung punto na talagang, sabi ko nga kanina, napakarami ng mga spirito nakakapit dyan at kakapit pa, at dadating yung punto na yun, napoposes na yung tao. The devil can sometimes appear, halimbawa na parang isang anino dyan, itim na anino, na bago sila maposes, nakikita nila yung anyo na yan. Tapos pinaka-climax sa stage of exorcism is the expulsion, no, in the name of Jesus, kasi si Jesus ay Diyos. Siya lang may kapangyarihan na magpalayas ng mga masasamang spirito. So it is when we use the name of Jesus at talagang yung tao mismo ay naghanda, talagang nagkumpisal siya, nag-renounce na siya, itinakwil na niya yung mga gawain ng demonyo, siya ay nasa state of grace na, handang-handa na yung kanyang kaluluwa, wala nang kinakapitan yung mga masasamang spirito. Doon na yung punto na kapag in-exercise na yung tao, then agad-agad, yung pare ginamit yung pangalan ni Jesus, agad-agad umaalis na yung mga masasamang spirito. Sa mga naisagawang exorcism ni Father Sikia, ay may iba't ibang pangyayari raw siyang hindi malilimutan. Yung mga levitation, gano'n. May umaangat na bata, no, na ilang feet mula sa sahig. Tapos tatlo na kaming exorcist, hindi pa namin kaya. Tapos at that very moment, the child was also trying to strangle himself. No? Kala nga namin, parang hindi siya makahinga. No? So nilabas namin yung mga sacramentals, like yung relics ng mga santo, at mga ibang mga sacramentals namin. At nilagay namin sa mga iba't ibang bahagi ng katawan niya, doon namin siya bumalik sa lupa, no? Sa sahig. Well, there are also cases wherein I experienced one case wherein yung tao mismo, no? We try to control the person, tapos dinikit namin sa wall ng simbahan, no? Tapos umikot yung ulo niya, no? 180 degrees, no? Hindi naman 360. Nakakagulat is even afterwards, walang damage yung leeg niya, yung spine niya, walang damage, no? Ayaw yung demonyo yung Latin. Minsan sinasabayan ako or minsan inuunahan pa yung dasal ko, no? Kaya this is one of the signs na talagang possess yung tao, no? Kasi alam ng iba na yung parang isip, no? There is an intelligence na hindi sa tao yan. No? Ginagawa ng evil entities ito dahil galit sila sa tao, no? Dahil of course, puro kapuotan ang kanilang puso, no? At sila ay naiinggit sa atin dahil mga tao kapag tayo ay meron pa tayong pagkakataon para makapasok sa langit, sila hindi na. So magkasama tayo dito with the demons around us, so they try as much as possible to vent out their anger and hatred sa atin. Sila ay talagang umaatake hindi lamang sa kaluluwa ng tao, kundi pati sa ating katawan. Meron nga kami isang recent case na isang buong pamilya, isa-isang pinapatay. Every month may namamatay. So nung sila ay lumapit na sa simbahan, so we did improper prayers, then later on yung tatlo na namatay sunod-sunod every month Mga kabataan to makakapatid yan. After the prayers, wala na, nahinto na yung mga hindi na makapasok yung mga ulam, yung mga curses na yun, yung mga spells na yun. The devil can kill, kayang pumatay pag hindi ka pinoprotektahan ng ating Panginoong Diyos. Upang talagang makatiyak kung anong uring kaso ang meron ng mga humihingi ng tulong kila Father Sikia, ay dumadaan ang mga individual na ito sa isang matinding pagsusuri. Well, sa mga legitimate cases, we do a lot of, meron kami mga psychologists, counselors. Kasi we have to understand that madalas, hindi lamang spiritual yung opening kaya napoposes yung isang tao, may mga psychological openings din. Sabi nga natin, yung maraming abuse, trauma, etc. No? So meron tayong kami mga counselors para na tumutulong sa amin. We also have psychiatrists and psychologists.
And they help also in the discernment. Sa dami ng nasaksihan ng iba't ibang kwento ng possession, hindi pa din maalis kay Father Sikia na makaramdam ng awa para sa mga taong ginagambala. Naawa ako sa tao, no? And that is the reason why I go, nakikipaglaban ako sa ministry na ito, sa demonyo. It's not because I like to fight the devil, no? Hindi maganda yun, no? Hindi mahirap yun, no? And that's not my goal, no? The goal is to liberate the person from yung bondage, okay? Yung lakas ng demonyo sa buhay niya na hindi na siya, he cannot anymore practice, and function properly. That is the reason. Binigyan din naman ni Father Sikia na ang tanging susi upang tuluyang makawala sa mga masasamang pananamantala ng demonyo ay ang pagkakaroon ng tapat at matinding pananalig sa may kapal. Bago pa maging ganap na exorcist, maraming pinagdaanan ng mga pari. Hindi raw biro ang propesyong ito. Kailangan ng matinding pananampalataya at tiwala sa Diyos. Well, naging exorcist ako dahil because I'm a psychologist. Kaya inassign sa akin to nung panahon pa ni Cardinal Sin. Dahil nung panahon na yon, akala nila na, of course, there are persons who get possessed. Hindi alam ng simbahan na napakarami pala, no? And dahil nasa Quiapo ako, maraming mga dinadala dyan na mga sinasapian ng demonyo. And I was a psychologist, so they gave me the faculty to do exorcisms. No? And later on yun, nung kumalat na there was an exorcist sa Manila, yun, nagpuntahan ng mga tao mula sa hanggang sa Mindanao, from Luzon, the entire Luzon, pupuntahan na doon. Because there was still no exorcist 22 years ago dito sa Pilipinas. No? Because of the need, I'm still in the ministry. Kung wala namang need, wala namang may gusto ng ipaglaban sa demonyo. No? But dahil may mga tao na nangangailangan ng tulong mo, so you continue with the ministry. Bilang exorcist, matinding hirap ang pinagdaanan ni Father Sikia sa pagsasakatuparan ng kanyang napiling propesyon. For my first exorcism, may isang malaking tao na galing sa spiritista siya, no? Tapos parang nasisiraan na siya ng ulo. He was, nung lumapit siya sa akin, talang pawis na pawis siya, at feeling niya na may magta-take over na sa kanyang katawan, mapopossess na siya. So lumapit siya sa akin nung nasa Quiapo pa ako, nakasign ako sa Quiapo Church. Pinakyat ko siya sa counseling room, and I did a prayer of exorcism, minor exorcism sa kanya. At biglang siguro 30 minutes siguro, tapos naramdaman niya parang may hangin na lumabas, no, sa kanyang katawan. Tapos biglang tumayo siya, okay na siya, no. Tapos sabi niya, Father, babalik na ako sa simbahan, sa mga sakramento, sa ating mahal na ina, sa magbabagong buhay na ako, no? So that was my first experience, 2001 yun, 2001. Kasi paglalaban ka sa demonyo, sa ngalan ni Jesus, kailangan prepared ka. Hindi pwede na, kasi yung demonyo, hindi parang sakit yan na ito gumaganti yan At ito may utak yan, may ipag-iisip yan, may kalooban yan. Hindi lang basta uupo yan para tirahin siya, no? And you're talking about isang nilalang na napakalakas. Okay? Pag wala ang Diyos, kaya niyang patayin ang buong isang katauhan. Okay? It is only the Lord that protects us. Okay? So, kailangan handa yung exorcist para makipaglaban dito sa demonyo. Kasi habang nag-exercise ka pa lang, or papunta ka pa lang, ina-atake ka na. It's draining talaga. Okay? Hindi madali ito because you have really to be properly prepared. At kapag nakipaglaban ka sa demonyo, hindi madali yan. No? Kaysa mas madaling magmisa. No? Pero kapag nandun ka, harap mo yung demoniac, tapos yung demonyo mismo ay nagmamanifest doon sa tao, tapos minumura ka, sinasaktan ka, trying to hurt you, etc. Tapos marami pang ibang mga harassments na hindi mo napapansin. No? Pwede palang gawin ng demonyo yan. Then nagkakaroon it becomes very draining. No? Draining. No? Kaya nga usually, kaya ko dati, nung mas bata ako, 3 cases a day. Ngayon, 1 or 2, pagod na ako.
But the important thing is have a real relationship with the Lord Jesus dahil siya mismo ang kumakalinga sa atin. And He's the only one who can really protect us. But more importantly, sabi nga ni Jesus, no, don't rejoice that you can command evil spirits, but that your names are in heaven. No? So mas importante is when we have a relationship with the Lord, then tayo mismo we can, sa katapusan ng ating buhay, we will be with the Lord Jesus, no? Sa kanyang kaharian sa langit. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Bawang sa probinsya ng La Union kung saan na matatagpuan yung isa sa pinaka-nakakatakot na abandonadong resort. At base doon sa kwento sa mga bumisita sa resort, marami daw silang hindi mapaliwanag na karanasan nang umikot sila sa lugar. Habang nasa biyahe kami papunta sa Cresta del Mar Resort, ay naabutan kami ng malakas na ulan. Naalala ko tuloy yung sinasabi ng matatanda na kapag umuulan ay mas malakas ang presensya ng mga espiritu. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng kaba at takot dahil hindi ko alam kung ano ba ang naghihintay sa amin sa loob ng abandonadong resort. Para gabayan at samahan tayo sa gagawin nating paranormal investigation, ay makakasama natin si Sir Reverie. Cresta del Mar Resort was operational during the 1970s at ito ay tinuturing na isa sa premier resort sa norte na talaga namang dinadayo. Ngunit sa kasalukuyan, ito ay 30 years ng abandonado. Maraming mga nagsasabi na merong presensya ng negative energy at iba't ibang entities dito. Ilan sa mga yan, ang kwento ng pugot na ulo, isang babae na nagpaparamdam na tinatawag ng marami na madam. Narito raw ang presensya ng batang nalunod sa swimming pool. We will try to uncover the truth. Hahanap po tayo ng evidence kasi yan naman po ang essence ng isang ng ghost hunting. Ang isang ghost hunter po, ang trabaho talaga dyan, maghanap ng katotohanan at maghanap ng proof na nag-i-exist itong mga iba-ibang entities o tinatawag nila mga kaluluwa o espiritu. Pagpasok pa lamang sa resort, ay bumungad na sa amin ang iba't ibang lumang kagamitan ng resort na nakakalat sa daan. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat ng mga espiritu, kaluluwa kung meron man na nandito sa lugar na ito. Magandang gabi po sa inyo. Dito po nila sinasabi yung nakikita si Madam and dyan po. Kasi po yung spot na yan daw po yung dating parang room niya. And yan po room na yan, yung kwarto nung dati daw Itong po. diretso na to, may-ari. sir? Yan po, yung second floor na yan. Okay. Yan po, itong buong unit na yan, I think. Dito nagdesisyon ang aming team na gawin ang aming unang investigasyon. Dito mismo, sa bar, kung saan pagpasok pa lang sa resort, ay nagbibigay na sa akin ng kakaibang bigat ng pakiramdam.
Pagpasok sa mismong bar, mas kakaiba yung bigat ng pakiramdam at mas nakakaramdam ako ng lamig kahit na tumila na ang ulan. Mas nakadagdag ng takot sa akin nang naikwento sa akin ni Sir Reverie na perfect spot daw ang bar na ito dahil dito raw may humila sa kanyang t-shirt nung nagpunta sila dito. Kung mapapansin nyo po, kanina ko pa ine-explain lahat ng ginagawa natin. Gusto ko ma-experience din nyo pong lahat ni Sir Ryan paano mag-ghost hunting. Kasi I want to show you the process of ghost hunting. And very important na hindi ka lang basta-basta believer at hindi ka lang basta-basta skeptic. Kasi ang paranormal po is very broad. Sabi ko nga po kanina, wala pa talaga nakapagpatunay sa kung ano talaga ang meron sa paranormal. Ang alam lang natin, meron talagang mga nagpaparamdam, meron mga activities na nangyayari, may phenomena na nangyayari. Now, importante po sa atin na meron tayong critical thinking. No? Maging matalino talaga tayo. Bago nagsimula ang aming investigasyon, isa-isa nang nilabas ni Sir Reverie ang mga kagamitan na gagamitin namin. Now, this is a REM pod. It's a radiating electromagneticity pod na tinatawag, no? It's a thing na ginagamit sa mga musical instruments. Paano ito ginagamit is... So that's... Ganyan siya. Now, I want you to place it. Yan. Paglapag nyo po, tsaka nyo i-turn on. This is a cat ball. Laruan ng mga pusa ito. Kasi, pag binuksan mo, Ilaw siya. pag ginalaw ng pusa, iilaw siya. So, motion sensor siya basically. So, laruan siya ng pusa, pero pwede pa rin natin gamitin for ghost hunting. Now, sasabihin ng iba, hindi ano kasi yan eh. Sobrang sensitive niyan. Pag ginalaw mo, iilaw agad. So, ang gagawin na, para gamitin to, sapatayin natin, bubuksan ko. Pag yan umilaw, maybe, merong something. Pero ang mas maganda, sir, kaya namin ginagamit yan. Pag yan, rumolyo. Oh, okay. Tsaka kung hangin, Di ba? Hindi siya sensitive. Oh. Now, ipain natin. ayun. Doon siya umilaw. Doon siya umilaw. Pagkatapos maipaliwanag sa amin ang iba't ibang kagamitan, ay isa-isa ko na itong ipwinesto sa mga lugar na medyo kakaiba yung pakiramdam para sa akin. Lagyan natin dito. Sige, latag pa kayo, sir. Latag pa kayo saan? Gusto ko yung... Ito kasi may mga umupo kasi itong mga dito eh. Sige, sir. Up to you po. Kahit saan mo gusto ilatag. Basta tanda mo lang, sir, kung saan. Pito yan, pito. Ito. Pito ba? 6, pito. At habang patuloy kami sa paglalagay ng mga kagamitan sa iba't ibang bahagi ng bar, nagulat at napuno kami ng takot nang may mapansin ang isa sa aming mga kasama na umilaw ang isang cat ball na nakapwesto sa dating upuan ng bar. 6? Ay, sir, umilaw! Ha? Umilaw! Oo, tumigil na yan. Okay. Nakunan? Ayan, There. umilaw ulit. Okay, sir. Sir Ryan, kunin mo yung EMF. Yan. Kuha ng EMF. Lapit mo doon, sir, sa bola. Nakabahan ako. Umiilaw pa rin ba? Okay. Wait a minute. Hintayin mong tumigil, sir. Hello? Is that you? Meron po ba kaming kasama dito? Sige, sir. Lapag mo doon sa tabi. Tabi-tabi po. Tumunog yung EMF. Oh, so... Tumunog yung EMF. Oo. So, Okay. lumilipat-lipat siya. Sige, atras tayo. Dito ka, Sir Ryan. You okay? Tingnan, nakikita mo? Yung ano ko? Okay, magandang gabi po. Hello. Hello po sa inyo. Before we continue, Sir Ryan, hawakan ko to. Okay. Lumapit ka ulit doon.
Tabi-tabi po. Sige sir, upo ka dyan sa tabi ng EMF. Sure ka, Yeah. sir? Yeah. Tabi-tabi po. Sige. Sige sir, relax. It's fine. Tumunog yung EMF natin. Now, the reason kinuha ko tong... Sige sir, it's fine. Just sit. Relax lang tayo sir ha. Ay, natatakot kayo sir? Hindi naman sa hindi. Okay ako. I'm fine. Okay. Go, sir. Alright. Sir, you tell me if you feel anything weird, ha? Now, the reason po na kinuha ko yung cellphone na nagre-record, yung cellphone ni Sir Ryan, gusto ko i-eliminate yung may signal tayo ng cellphone. No? Kasi yung gantong layo, kung nade-detect ng EMF yan, nagwawala na yan ngayon. Observe natin. Hindi ka dito, Sir Ryan. Actually, while nakaupo ako doon, I'm praying na. Okay. Are you okay? I'm fine, sir. Nagpe-pray lang ako. It's very good. Yan ang the best. Now, observe natin. Sir Ryan, sige, layo ka, Sir Ryan. Layo tayo. Layo tayo lahat. Magandang gabi po ulit sa inyo. Sige guys, atras tayo. Atras tayo. Kung meron po kami kasama sa... Habang nagpapatuloy si Sir Reverie sa pagkausap sa mga entities na posibleng kasama namin, ay nagulat ako kasi umilaw muli yung bola. Meron po ba kaming kasama sa mga oras na ito? Kung kayo po ang nagpapatunog o lumalapit sa gamit na nasa inyong harapan, maaari po ba kayong magpunta sa ibang gamit na nilatag namin? Na kung kayo po yung lumapit at nagpatunog niyan, gusto ko po sana ulitin nyo yun. Ayun, That's on cue. That's on cue. Nalibad Yung, talaga. pumipitik yung EMF or no? Hindi. Yung bola lang. Okay. So, that's not yet. I think it's paranormal still. Now, I want you, kung sino po ang nagpapagalaw, kung meron man po kami kasama sa mga oras na ito, pinatunog nyo po yung isang gamit na nandun, maaari nyo po bang ulitin yun, patunugin nyo po ulit yun ngayon na? Maaari po ba yun? Ito, very quick explanation lang. Sir, this is a music box. Motion sensor din to, pero there. Motion sensor to, sir. No, tutunog to kung may dadaan. Ito yung sensor niya. Locally made din to. So, tututo ko dito. habang patuloy na kumakausap si Sir Reverie sa mga entity na posibleng narito sa gabing ito, ay patuloy din ang pagbigat ng aking pakiramdam at paglamig ng paligid. Lalo nang biglang muling umilaw yung EMF meter. Kayo po ba yan? Kung kayo po yan, pwede ho ba kayo dumaan dito sa harapan na to? Pwede ho ba kayo dumaan sa harapan na ito? Sige, ganito gagawin natin. Kung gusto mong makausap si Sir Ryan, maaari mo bang pailawin ulit yan ng 3 beses? Kaya mo bang gawin yun? 3 beses lang po. Kung gusto mong makausap, 4 yan. Nagdire-diretso. At kasabay ng paglalim ng gabi, patuloy na lumalakas yung presensya at pagpaparamdam sa mga kagamitan ng mga entity na kasama namin ngayong gabi. Kaya naman ipinalipat sa akin ni Sir Reverie yung bola na umiilaw kanina at itinabi ko ito sa EMF meter na kanina pa ding umiilaw. Oh my God. Yeah. Wag ko pong... Ikaw ba yan? Tabi-tabi po. Lalagay ko lang po. Maaring, Sir Ryan, maaring ikaw yun kaya umilaw tong motion sensor. Apo, yung pagdaan ko po. Yeah. Sige, Sir Ryan. Tayo ka nga dyan, Sir Ryan. Saan po? Diyan ka lang. Diyan ka lang, sir. Habang nakatayo akong malapit sa mga kagamitan sa upuan,
Hindi ko maipaliwanag yung bigat at lamig ng pakiramdam na para bang meron akong katabi. Maaari niyo po ba siyang puntahan sa mga oras na ito? Pero wag niyo pa akong kalabitin. Huwag niyo lang po siyang sasaktan. Yun lang ho ang papakisuyo namin. Huwag ho kayong mananakit ng kahit sino ang kasama namin. Pero, pwede niyo ho kaming hawakan. Ito po ay magsisilbing patunay lang. Kung pwede niyo pong ulitin ang paglapit dyan kanina, pwede niyo bang hawakan yun? Yung tinuturo ko po. Kuya Ryan, turo mo nga yung REM pad. Sige, utusan mo siya, baka pwede niyang hawakan yan. Pwede mo po bang hawakan yan at patunugin? Sa patuloy na pakikipag-usap ni Sir Reverie sa mga espiritu dito sa bar, kasabay nito yung pagtayo ng mga balahibo ko. Sabi ko nga, sa isip ko, talaga namang merong kakaibang presensya sa tabi ko. Ano? Actually, napansin niyo ba? Inuulit-ulit kong i-trigger yung tanong. Gusto ko patulogin. Oh my... Ay, po. Oh my God. Okay. Oh, yan oh. Kuya, alam mo nung nagsalita ka. Nung nagsalita siya, ayaw niya yatang nasusubukan. Napansin niyo? Pag challenge siya, dun siya nagre-react. Sige, hamunin mo nga, kuya. Patunogin mo to para masaya. Okay. Nung sinabi na natin na pag galawin mo yung bola, nung pinupush na natin siya, doon na siya umilaw. Now, is it paranormal? Hindi pa rin natin yan Di ba i-confirm. It's up to the viewers na nakakasaksi nito ngayon. And we're just doing this para sa dokumentaryo na ang ghost hunting, ito yung nangyayari. At saksi ang lahat ng nandito ngayon. Tama daw sabi niya. Tama. Tama? Tama. Ano yan? Matapos ang aming paranormal investigation sa bar, medyo nakakaramdam na rin ako ng sakit ng ulo dahil sa bigat ng pakiramdam ko. Dito yung papunta dyan sa Pumukaw ng aking atensyon yung spiral na hagdan paakyat. Sabi sa akin ni Sir Reverie, ang hagdan raw na ito ay papunta sa ballroom ng resort. Kaya naman hindi ko pinalagpas na masilip ito. Paakyat pa lamang, medyo challenging na kasi marupok na yung hagdan papunta sa taas dahil na din sa kalumaan. Yung area na to, malakas daw yung ano. Nang marating ko yung taas, kahit saradong-sarado yung kwarto na ito ay talagang ramdam na ramdam yung lamig at pagtaas ng balahibo ko. Gusto ko mang libutin ang buong kwarto na ito ay hindi na namin sinubukan dahil medyo marupok na maging yung sahig nito. Kaya naman nilibot ko na lamang ang aking paningin. Walang laman ito mga para siyang isang ballroom or Yung pakiramdam ko dito sobrang bigat dahil para bang kanina pang may nakamasid pag-akyat pa lang namin. Matapos makapag-shoot ng aming mga cameraman ay nagdesisyon na kami bumaba. Pababa na sana kami ng aming mga kasamahan nang biglang may kakaibang naramdaman ang isa sa aming cameraman. Dito ko ba narinig eh? Parang masiya sa atin yung nakuhang tunog ng aming camera na tila ba isang sitsit
In-extract namin yung original audio mula dito sa video nito at inilagay namin sa audio software na ito. Itong software na ito yung magdedetermina kung iisang tao o sa iisang tao lang nanggaling yung tunog. Itong nasa taas na bahaging ito ng audio software na ito, yung makapal na nakikita ninyo, yan yung original sound na nakuha mula doon sa mga taong kasama sa shoot. Ibig sabihin ako at yung dalawang cameraman na kasama ko. Habang itong nasa ilalim naman, yan yung nakuha ng natural sound ng aming camera na tila ba isang sit-sit na isang indikasyon na hindi lang kami yung nag-iikot ng mga oras na yon doon sa lugar na yon. Pakinggan natin. Malinaw na parang may sumitsit sa amin habang pababa na kami doon sa ikalawang palapag ng Cresta del Mar. Din ba? Nabalot ng tanong ang aming team kung sino nga ba sa amin ang sumitsit sa bandang likuran ng aming kasamahan. Muli akong tinamaan ng takot at kaba. Marahil tama nga ang aking pakiramdam na kanina pa andyan lang sila nakamasid sa amin. Mahaba pa ang gabi at hindi pa rin tumitigil ang aming team sa paghahanap ng ebidensya ng mga sinasabing kababalaghan dito sa Cresta del Mar. Ito po ang way paakyat dun sa kwarto na yun. Dito po ako umakyat at that time ng solo. And I think, Sir Ryan, this is the perfect time para subukan mo to. And ang gagawin niyo lang naman po is, I just want you to experience Titignan it. ko lang. Na titignan mo lang. One room at a time. Ilang Observe rooms po mo ba lang. sa taas? Marami po. Oh my God. Yeah, and gusto ko po kayo mismo ang magsabi kung ano po yung feeling ng isang taong nag-e-explore sa ganitong klaseng gusali. Okay, Alright? let's do it. Sir Ryan, good luck. Pagkapasok ko pa lang sa gusali, magkahalong kaba at takot ang bumalot sa akin dahil wala akong ideya kung ano ang naghihintay sa amin sa taas. So, parang may narinig lang ako na parang tunog ng paa yung naglalakad. So, habang... Sir Ryan, Oh, sir. enjoy. Thank you, sir. At habang paakyat ako sa ikalawang palapag, sa sobrang tahimik, walang ibang maririnig kundi kaluskos ng mga paniki sa paligid. Based dun sa mga kwento-kwento at dun sa mga napanood ko ng mga dokyo, ito daw yung opisina ng tinatawag nilang madam na kung papasok ka dito, siya yung unang sasalubong sa'yo. Aakyat mo dito. Ito daw na place na to na unang pinasok natin kanina. Ito siya madalas nakatambay, pati dito. Ito, yung tagus doon, yung may parang pinaka-terrace, doon siya daw parang laging nakatanaw. Kasi technically, kita niya yung parang kabilang building. Habang mapalapit kami sa kabilang dulo, mas bumibigat ang pakiramdam. Marahil, ito na kasi ang sinasabing dating opisina ni Madam. Ito na yung sinasabi nilang office ni Madam. At isa daw ito doon sa, ang sinasabi nila, na sinubukang pasukin ng mga paranormal expert. Tinataas ko yung jacket ko kasi gusto ko sanang ipakita yung mga balahibo ko na nagsisitayuan. Yan yung upuan. Ito yung tinuturo dun sa babae. Yung part na to. Saglit kaming natigilan nang may iba kaming napansin bago lumipat ng ibang kwarto. Napahinto ang aming team dahil sa nakakapanindig balahibo na aming napansin. May tagusan. Ito, oh. Tapos may mga pictures. Uy! Yung alin? Narinig ko. Meron, di ba? Parang dumaan tapos para siyang may dumaan. Oo, tapos may tunog.
sakop ko dito. Oo. Nung Sa may nung ano ko, yung papalapit ako dito sa may chalkboard. Saka siya parang, yung una actually parang may dumaan na mabilis, tapos may konting sound. Ramdam ko na muli akong binalot ng takot sa pagpapatuloy ng aming pag-iikot. Upang ipagpatuloy ang mas matinding imbestigasyon, pagpatak ng alas 3, muli kaming bumalik sa second floor kung saan matindi ang naranasan naming kababalaghan. Tabi-tabi po. Bubuksan natin to, Kuya Ryan. Let me have this. Kukunan ka lang namin from there. And i-record natin, no? Magta-try kang magtanong, magta-try akong magtanong, no? Ng mga bagay-bagay na gusto nating malaman kung anong pangalan, baka meron bang, anong pangalan ba niya, bakit siya nandito, just the usual. Just give it time na magkaroon ng response, no? Before you ask another question. Muli akong kinilabutan nang may ibang maramdaman pag-upo ko sa rocking chair na sinasabing dating pagmamay-ari ni Madam. Pag-upo ko pa lang, matinding lamig na agad ang naramdaman ko. Maaari po ba kayong magsalita? Kahit bulong lang po, makukuha po natin yan. Maaari niyo po bang gawin yan? Just tell me what you feel, Kuya Ryan, ha? Huwag ka mahiyang magsabi. Nararamdaman ko yung lamig dito sa other side lang. Sa left side mo? Oo, dito. Masasabi kong hindi talaga pangkaraniwan ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Parang may humahaplos na malamig sa likod ko. Ako po si Ryan from BTV. Gusto mo lang malaman kung talagang Wait a minute. mga Wait a minute. elements Wait. Kailangan i-check yun. Parang may bumulong. Matapos nito, muli namin pinakinggan ang recorder na hawak ko kanina pa upang i-check kung meron ba kaming nakuhang kakaibang tunog. Bulong ba siya o parang talagang ano? mga elements dito or meron dito mga gusto mo lang malaman kung talagang Huminga. Parang huminga. Pero hindi, wait lang, i-play mo direct. Ay, sorry. gusto mo lang malaman kung talagang Sabay nagsasalita ako eh. Para magkaalaman, full force na inilatag ni Sir Reverie ang kanyang mga ghost equipment sa buong area. Sa puntong ito, susubukan ni Sir Reverie na kausapin ang mga namamahay na kaluluwa sa lugar. Magandang gabi po sa lahat ng mga espiritu, one more time. Sa lahat po ng mga espiritu kaluluwa, kung meron man po sa lugar na ito. Gusto lang po namin na katunayan na nandito po kayo. Maaari po ba kayong makipag-usap sa amin? Pwede niyo po bang sabihin kung ano ang pangalan ninyo? Kailangan lang po namin ng patunay. Gusto po namin marinig ang pangalang Lara. Kaya niyo po bang sabihin yun? Yun o. Halina, narinig niya? Lara. Narinig mo ito, Lara? At habang mas tumatagal, mas kinakabahan ako sa mga susunod na maaaring mangyari. Meron po ba yung gustong sabihin sa amin? Alice? Narinig mo? Alice? Right? Lahat tayo nakarinig? I-review pa rin natin. Naka-record naman to. Gusto niyo po kaming umalis, bakit po? Nai-istorbo na ho ba namin kayo? Kung napapansin niyo, ang hirap intindihan naman. Kaya nagtataka ako yung iba, very quick nilang marinig na it's as if talagang communication, dire-diretso, parang tao lang kausap mo. Pero it's really hard. We've been
doing this for a long time. Pero nahihirapan pa rin kami hanggang ngayon. Habang pinapakinggan namin ang radyo, saka naman umilaw ang EMF meter na nakapwesto sa sahig. Ang alin? Yung red? Red, narinig niyo? Ikaw po ba yon? Ikaw po ba lumapit sa mga gamit namin? Maaari po ba kayong lumapit sa mga gamit namin? Red po ang sinasabi niyo, tama ho ba? Kung red po ang sinasabi niyo, pailawin niyo po yung EMF na yun, pailawin niyo po yung red. Oh my gosh. Ngayon, ulitin ko po, kung gusto niyo po kaming umalis na, pailawin niyo... Hindi. Nagdira-diretso. Sasabihin ko palang pailawin niya ng dire-diretso. Pero kaya hindi ko na tinuloy. Ulitin ko po. Ayan, nakahinto siya ngayon. Kung gusto niyo po kaming umalis, maaari... Oo? Nagagalit na ho ba kayo sa amin? Hindi ho ba pwedeng nandito kami? Bago kami tuluyang magtapos sa aming investigasyon, doon na sunod-sunod na nagsipagturugan ang mga dala naming kagamitan. Indikasyon na maaring may elemento na hindi nakikita, di kalayuan sa aming pwesto. Kayo po ba ay babae? Oo o hindi? Hindi. One more time, bago namin tapusin itong investigation na to, maaari po ba kayo magparamdam sa amin ng pinakamatinding alam ninyo? Huwag nyo lang ho kaming sasaktan. Sa huling pagkakataon, muling hinamon ni Sir Reverie na magparamdam sa amin. Maya-maya lang, Maaari po ba kayo magparamdam sa amin? Maaari nyo po bang hawakan lahat ng gamit na nasa inyong harapan? Kung totoo po na nandito kayo at may kasama kami. Gusto lang ho na ipakita sa mga naniniwala at sa mga hindi kung ano ang... Umilaw yung red. Ngayon? Ayun. Ay, sorry. Akin to. Come. Kayo po ba yan? naisip ko, maaring ito na nga ba si Madam na sinasabing nagpapakita sa Cresta del Mar at nagpaparamdam sa akin kanina. Pabot ako ng REM pad po. Uy! Kung ang layo mo! Uy, ang layo mo! Ang layo mo bago tumunog. Palapit ka! Oh! Nakunan niyo yun? Uy, ang layo mo po. Malayo ka, palapit ka, tumunog siya. What the Okay. Okay. Nandito na ho ba kayo? Nasa paligid namin. Kung nandito ho kayo, maaari ho bang humawa kayo sa isa sa amin? Ay! Pero wag lang ho kayo mananakit. Wag sa akin po. Ulitin ko po, ang pangalan ko po ay si Reeve. Maaari niyo po bang ulitin ang aking pangalan? Sabihin niyo po, Reeve. Salamat po. Siguro, okay na tayo? Okay na tayo kay Ryan? Yes. Alright, maraming salamat po. Ipapatay ko na po ito. Last chance, huling salita na gusto niyo pong sabihin. In 10, 9, 8, 7, 6. Anong wait? Narinig mo yung wait? Wait. Wait? Bakit po wait? Meron pa po kayong gustong sabihin?
O meron po kayong gustong ipakita? O gusto niyo po magpakita? Magpakita na po kayo ngayon. Ha? Last time. Kung meron po kayong gustong sabihin, sabihin niyo na po bago po kami. Yes, in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Gumalaw. Narinig niya? May kumalabog. Sakto sa 1 ko, no? Well, yung after nung makausap ko si Father Sikia, doon yung parang confirmation sa akin na meron talaga. Kasi si Father Sikia mismo nagsabi na, well, nangyayari talaga yung sanib. Pero syempre, maraming proseso. Mahabang proseso, maraming factors. Nandun yung pwedeng trauma. Nandyan yung parang kulang tayo dun sa paniniwala. Nagpapatong-patong hanggang dumarating yung point na parang nangyayari na nga yung sanib. So parang confirmation na mula doon sa mga iniisip ko, mula doon sa mga nakikita ko, ito yung mas nagpatotoo na talagang merong nangyayaring sanib or exorcism. The whole time, alam yung pinapanalangin ko habang isinasagawa yung investigation is magparamdam kayo, magparamdam kayo. Kasi gusto kong patunayan sa sarili ko na meron sila. Pero, ang isang pinapanalangin ko na wag silang umabot doon sa point na hahawakan ako or hablutin ako. Ang gusto ko lang is may tumunog, may kumalabog, patayin yung ilaw, patayin yung camera namin, di paganahin. Alam mo yung mga ganun lang. Yung normal lang, pero yung siguro yung abot sa point na hawakan, tapos biglang may pagpapakita. Feeling ko di ko aatras ako or tatakbo ako pag nangyari na yung ganung bagay. Well, as a whole, matapos yung isinagawa nating dokumentaryo, siguro masasabi kong nasatisfy naman yung curiosity ko, nasagot yung mga tanong ko tungkol sa paranormal thing, yung mga elemento. Siyempre, yung mga sinabi ng mga nakausap natin, like si Father Sikia, siya nagpapatunay na talagang nandyan sila. At kailangan nating panghawakan na nandito tayo, nandyan sila. Respeto na lang natin yung bawat isa.